Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Pag wala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Take two tayo. We had take two. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Yun! Hindi pwedeng mawala yung powerful endorsement sa atin ni Justice Samuel Martirez. Justice! It's a holiday today. How are you? Ang ating mga uliran at yung ating mga bayaning buhay. Oo, kasi dapat hindi natin nakakalimutan kahit naman yung mga binawian ng buhay ng mga bayaning Pilipino. Dapat tayo nagpupugay lalo na kapag ganitong panahon at ganitong araw po ng kagitingan. Today is the 9th of April 2024. I hope you guys are doing good. Kumusta ang inyong gising? Every gising is a blessing. Diba? Yan naman ang dapat natin palaging hiningan ang buhay. Tayo magpasalamat. Tayo'y maging grateful sa bawat araw na idinadagdag sa ating pang-araw-araw na pamamalagi dito sa mundong ibabaw. Bonus pa lalo kung may maganda tayong mga hanap buhay at meron tayong pinagkakakitaan na talaga namang siya rin nating isinusuhay para umagdon sa pang-araw-araw na buhay ng ating pamilya. Yan labis-labis na pagpapala kaya let's start the day right. Sabi nga nila, I hope you woke up on the right side of the bed this morning. And of course, tayo ay maraming kakausapin ngayong umaga sapagkat ang ating mga kaibigan at kababayan ay nag-aantay ng sagot sa iba't ibang issue ng bayan. Pero ngayon ba pagka ganitong araw may mga naglalangoy pa rin dyan sa pinakamalapit na beach dito sa aming himpilan, walking distance. Diba? Kasi holiday tsaka napakabanas, baka pwede naman maglangoy pa rin sa Dolomite Beach. Bukas ba ang Dolomite Beach? Sino na andyan? Andyan pa si Noche Kakas? Noche, good morning! Anong sitwasyon sa Dolomite? Pwede ba paglangoyan ng Dolomite this morning? 27. Henry, nako, gustong-gusto nang magtampisaw yung ang ating mga kababayan na nagtutungo ngayon dito sa Dolomite Beach sa lungsod ng Maynila. Pero bawal pa, Henry. Bawal paliguan itong Dolomite Beach dahil nga ang sinasabi ay yung water coliform ay mataas at delikado, peligro sa mga kalusugan ng bawat individual kung tatangkaing paliguan itong Dolomite Beach. At napakaraming mga nagpupunta ngayon dito at bukas na bukas yung entrada nitong Manila Baywalk Dolomite Beach. At karamihan sa mga nagtutungo dito, Henry, magpamilya na dahil araw ng kagitingan ngayon, pahinga, walang trabaho at kaya sila ay sinamantala nilang pumunta dito sa Dolomite Beach. At ito, live po tayo, ma'am. Live po tayo sa DZRH. Ano po ang pakay niyo po dito sa Dolomite Beach? Live po tayo sa DZRH. Sightseeing, para ma-refresh ang pag-iisip. Yun lang. Saka para makaiwas sa naniningil na utar. Pero pwede mo maglangoy, no, Che? Pwede maglangoy. Ano po pangalan nila?
Madeline Landay. Yan, may tanong yung aming anchor na si Henry Uri. Yan. Pwede ho. Kayo ba pinapayagan maglangoy dyan, ma'am? Ay, hindi, bawal pa eh. Bawal pa, no? Ano lang, tapak lang sa tubig. Pero Kumusta bawal ho ang kuan? Kumusta ang simoy ng hangin dyan sa tabing dagat? Malayo, mabango ba? Hindi ba ho amoy pinabayaan ang simoy ng hangin? Wala. Ano na, namintay na nila yung magandang okay na, walang amoy na malangsa or something na wala. Very good. Talaga. Ayos. Hindi pa nga lang talaga pwedeng maligo. Bawal pa. Ayun, sige. Good luck at enjoy po ang inyong sightseeing. No, so, tingnan mo nga yung kuan, yung tubig dagat. Kung anong kulay. Lapitan mo nga. Butas na kayo galing. Navotas po. Ayan. Ano Sige. pangalan mo, ma'am? Lunday, Madeline. Madeline Lunday. Ayan. So, Ma'am Madeline, thank you. Salamat po. Thank you very much. Ayan, nasaway kayo sa DCRH News sa television. Sige. Opo, Henry, papakita ko lang, Yan. Aba! Kita mo nga naman kita ng buhangin. Dati hindi ganyan no? Ayan, kita-kita. At, meron pa nga isda dito. Malinis na. Maliliit. Very good. Very good. At napakalinaw, Henry, itong dalampasigan. Yung dating gilid na yan yung papunta dito sa may area natin, dati punong-puno ng basura at mga squatters yan with mawalang galang na, no? At every 6 months tayong nag-clean up drive dito sa gilid ng Ruas Biligan. May mga namimingwit ba? May mga namimingwit, no, Che? Bawal yung bawal din mamingwit. Oo. Pero si Kuya. Kuya, saan pa kayo galing? Live po tayo sa DCRH. Saan kayo galing? Caloocan pa. Oo nga naman. Kasi sana lang, sana pwede ng paglanguyan yan. Malinis na Bawal pa. Bawal pa. Dala-dala niya yung kanyang baby. So, walang pasok kaya sinamantala dyan. Notch, sinong mga nagbabantay dyan? Punta mo nga yung mga nagbabantay na mga taga-DNR, mga taga-Manila local government. Nagbabantay dito, mga kapulisan. Para malaman natin kung wala bang talagang nagtatangka ng pumasok dyan, kasi napapanatili talaga yung linis at ganda, no? Talaga naman, Henry, talagang ipagmamalaki mo talaga itong Dolomite Beach dahil napakalinis at alagang-alaga sa paglilinis. Ako, hindi malayo, Henry. Pero open ngayon yan, Noche. Open kung mamamasyal ka lang sa loob. Open kung maglalakad-lakad ka lang. Kung mag-sightseeing ka lang, picture, pero bawal magtampisaw, bawal maligo dito sa Dolomite Beach. Pero dahil eto nga, kung parami. Araw-araw ba? Araw-araw bukas yan? Oo, at sinasabi kanina, tuwing Huwebes daw ang sarado. Sarado daw ito, Henry, kasi yun yung time na sila ay maglilinis naman, clean up naman yung kanilang gagawin. Tatanggalin nila itong mga inanod dito sa may dalampasigan. Ito, ate, mukhang naka-ready ka na. Gusto mo na bang maligo? Ay, hindi. Hindi. Ano nyo? Bakit nyo? Saan kayo galing? Right tayo sa DCRH, sa television, sa DCRH Worldwide. Galing mo kami sa Ross Boulevard, nag-jogging. Nag-jogging. Oo. Jogging. Akala ko, nagsando ka. Gusto mo na maligo. Nagsasunbathing. Sige. Okay, Noche. So, linawin natin. Araw-araw bukas yan. Pwedeng mamasyal dyan. Pwedeng mamasyal at walang entrance, Walang entrance fee. Walang entrance fee, Henry. Ang lang dito, bawal mo nang paliguan habang mataas pa yung water coliform. Alright, sige. Dito sa lungsod ng Manila, mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako, sinakatuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you! Ayun, pwede kayong pumunta sa
sa Dolomite para kayong naglalakad sa mga puting buhangin ng Boracay. Kaya lang, I'm sorry, hindi pa kayo pwedeng maligo dahil mataas pa daw ho yung kalikamor. Mataas pa yung coliform. Yung coliform, yun ho yung sabi ng DNR na mga bakteryang galing po sa dumi. Nako, ng hayop at saka ng dumi ng tao. Ewan ko kung paano nakakalusot yan. Kaya nga gustong-gusto nating makausap muli si Secretary Yulo ng DNR. Si Giselle Ricaport ay puntahan muna natin sapagkat siya ay nasa turukan ba ito? Halos 500,000 na bata ang nabakunahan daw sa BARM laban sa tigda sa vaccination. 2 araw ang... bakit suspendido ang vaccination? Giselle, good morning. Good morning ka, Henry. Pumalo na nga sa halos 500,000 bata ang nabakunahan sa measles outbreak response immunization sa Bangsamoro Autonomous Region in Masli, Mindanao. Ayon kay Health Secretary Tadeo Herbosa, mula ito sa 1.3 milyong target bakunahan ng kagawaran sa region. Sinabi ng kalihim na bagamat 85% na yung measles vaccination sa national level, 50% pa lang yung coverage sa region. Pero 2 araw nang suspendido ang pagbabakuna sa BARMM simula bukas hanggang April 11 para bigyan daan ang paggunita sa Idil Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Simula Enero hanggang Marso 20 ng taon, pumalo na sa 572 ang naitalang kaso ng tigda sa region na una na ngang nagdeklara ng measles outbreak. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Giselle. Si Leth ay nasa Bataan. Oo, para sa araw ng kagitingan, nandun si Pangulong Bongbong Marcos. Sarich number 14, Leth Narciso. Leth. Henry, pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang o paggunita sa ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ngayong araw. Sa ngayon, alas 8 ng ngayong umaga nang dumating ang Pangulo sa Mount Samat National Shrine sa Dambana ng Kagitingan sa Pilar, Bataan. At ngayon ay isinasagawa yung pag-aalay ng bulaklak kasama ang iba pang mga opisyal. Nauna si Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, at ngayon naman ang nag-aalay ng bulaklak ay opisyal mula sa Embahada ng Amerika. Kanina ay binigyan rin ng full military honors ang Pangulo, kasama niya si AFP Chief of Staff Romeo Browner at mga matataas na opisyal ng AFP, PNP at PCG. Kanina ay pinatugtog rin ang pambansang awit ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Mamaya abangan natin, Henry, yung magiging talumpati ng Pangulo kaugnay nga ng okasyon ngayong araw na may temang pagpaparangal sa kagitingan ng mga veterano sa ligan ng nagkakaisang Pilipino. Henry? Salamat. Balikan ka namin mamaya sa speech ng Pangulo. Balik mo na sa iyo, Henry. Thank you. Si Leth Narciso mula sa Bataan. At 19 minutes after 8 in the morning, alamin natin ang dahilan kung bakit mayroon hong pahayag ang Department of Health na baka magkaroon tayo ng shortage ng bakuna para sa pertussis. Ano ho? Mahirap ito. Tsaka kumustahin natin. Ano ba ang lagay ng bansa sa pertussis? May mga LGU kasi na nagsuspendido na o nagdeklara na ng state of calamity. Oo, dahil din sa pertussis na yun, yung ubong may halak na tinatamaan na yung mga bata. Tuspirina ang tawag riyan yung bang pag umubo ang bata parang mahahalit ang lalamunan at yung balikat umaabot sa tenga at talagang hirap na umubo. Nako, pagkaho bata, alam naman ninyo, ika nga ng mga magulang, hindi na baling ako, wag lang ang anak ko. Talagang mahirap yan pag bata ang tinatamaan. So alamin natin ang pahayag uli mamaya ng Department of Health. Paliwanag tungkol sa bakuna sa pertussis. Standby, Henry Uri here sa ngalan po ni Deo Macalma. Alam mo na kay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. This time check is brought to you by
Ay, namimiss nyo na ba si Lakay? Di bale, mga isang buwan at kalahati pa. Oy. Tingnan mo, makapag may naniwala sa'yo niya, sinasabi ko talaga sa'yo. Isang buwan at kalahati pa, si Mayor ay governor na. Kayo naman si Mayor Lakay ho ay nagpapahinga lang on vacation. Babalik na po siya. Huwag kayong mag-alala at ilang tulog na lang. Andito na ulit si Lakay. Pero yung mayora ng City Hall, kasama ko ngayon, si Catriona Girl. Oo. Naiba na yung bansag sa akin. Pagbalik nila, iba na yung pangalan ko. Hindi na ako si Sister L. Governor Chavita, Mayor Chavita. Bakit? Kaya pala nagmamadali ka magpa-interview sa Net25 kahapon, ha? Oo, tatlong ano yata yun eh. Tatlong beautiful girls yata yung kaya pala anong tatlo? Kaya pala nagmamadali si Manong eh. Hindi, may call time kasi ikaw naman. Ikaw talaga, Manong, ha. Bawal pong antok eh. Nuknukan ka talaga, ha. Nuknukan ka bait talaga si Manong. Para may gusto ako sabihin pero ayoko na lang. Good morning muna, partner. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Pagkahalata kang walang kahilig-hilig sa chicks, Manong, ha. Dito ka pumunta. Mabait yan. Pag nakita mo tong partner ko, baka sabihin mo naman, kakalimutan mo na lahat ng istasyon. Oy? Bakit? Makita-kita mo lang ito, nako, sasabihin ko sa'yo, Manong, Ganun talaga eh. Ninong ko ito, kaya matindi mag-build up ito. Sabihin mo, mag-helicopter kang papunta rito. Si Assistant Secretary Albert Domingo, Sister L, good morning. Ay ating kausapin muna. Asek, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Henry and yes, good morning sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Abay, totoo pala ang bali-balita dito sa News Center na ang bagong tagapagsalita ng Department of Health ay parang ako'y nananalamin lamang. Bakit? Napakagandang lalaki. Magandang lalaki si Asek, pero ikaw ba ay totoong nananalamin na? Okay, tama, parang ano lang kami ni Asek eh. Parang si Asek yung after, ako yung before. Asek! Okay, yung bagong spokesperson ngayon ng DOH. Ng DOH. Ano bang anong nyo? Anong field of expertise ninyo sa medicine? Isa po akong public health practitioner. Ang akin pong inaral ay sa health systems and public policy po. Kaya naman pala, bagay na bagay kayo sa inyong posisyon ngayon. Pero teka muna, tama ba yung nabasa ko sa isang pahayagan na may warning kayo na baka kapusin tayo ng panturok o pambakuna sa pertussis? Yes, ayan po. Tama po yan, Sir Henry, no? Ito yung parang kakaiba na in a way, it is good news pero it's also a warning. Kasi ang good news dyan is yung sinasabi namin na 64,000 doses ng pertussis vaccine as of March 25, no? So ngayon, April 9, araw ng Kagitingan, ay mabilis na nauubos. Kasi nakikinig ang ating mga kababayan na sa warning ng DOH na magpabakuna, ang ating po mga health center ay nagbibigay. So yung supply bumaba. So nakita na namin ahead of time. Meron pa naman po pero paubos na po at ang instructions ni Secretary Herbosa hindi pwedeng maubusan. Kaya nag-sound na siya ng parang warning and di ba sa konteksto ng 3 million doses na sinasabi namin parating pa. Yun kasi baka mga bandang Hunyo pa ang pinaka-earliest na dating. So sabi ni Sec, mukhang ang DOH ay kukuha nung sinasabing DPP. Siya ay mas matandang bakuna, hindi ibig sabihin hindi siya mabisa, no? Ibig sabihin lang na mas matagal na siyang available, pero hindi siya yung 5-in-1. Kasi yung ginagamit namin yung 5-in-1, ito tatlo lang. DPP. Diphtheria, tetanus, and pertussis. So yun po, madali siyang makukuha and we're already computing the needed doses bago dumating yung 3 million na mas malaking bulto ng bakuna. Oo. So in other words, ang ma-short lang tayo is?
Ang short tayo, hindi pa namin makita yung projection, no? Kasi as we speak, no, parang nagko-compute kami. And we don't want to over order kasi may 3 million na parating eh. Natuto na tayo nung panahon nga ng COVID na parang, of course, there is no perfect formula. Pero ang goal talaga natin, pinaka-balanse, hindi pwedeng mawalan. Yun ang directive eh. Hindi pwedeng mawalan ng bakuna, of course. Pero hindi rin pwedeng masyadong sobra-sobra na may expiran tayo. Asik sir, ano po yung mga ginagawa nating hakbang dahil po tayo po ay baka kapusin dito po sa bakuna sa pertussis. Ano po yung mga hakbang po na atin pong ginagawa upang hindi po tayo tuluyang kapusin sa bakuna? And of course po may mga kaso din po aside po sa pertussis, marami din pong kaso ng rabies, Asik, ano? Yes. So, dun sa unang tanong, anong hakbang, no? So, para tayo ngayong nasa sitwasyon na meron kang padre de pamilya o kaya nanay na alam nating paubos yung ulam, meron pa tayong ulam sa hapagkainan. Pero titingnan natin ngayon yung ating mga anak na nakaupo. Sino ba yung pinaka-nangangailangan? Meron tayong prioritization. Alam natin sa datos natin na 80% ng pertussis cases ng Tusperina ngayon ay mga below 5 years old. So, tinitingnan natin yun, and doon pa, within that age band, parang sinisegregate namin na yung mga age, no? Merong mga less than 1, 1 to 3, ganyan. So, tinitingnan namin kung sino ba talaga yung uunahin, kasi ang importante, habang paubos yung ulam, kung sino yung pinaka-nangangailangan, siya yung bibigyan ng pagkain. Okay. Pero ibig sabihin rin, na tulad ng sabi kanina, hindi naman mauubusan. May parating, mag-aantay lang ng konti. Now, dun sa rabies, ang rabies kasi, we have, if I'm not mistaken, 82 or 84, no? The number might be off by a few, pero yun yung total from January 1 to March of 2023 thus far. Ang importante sa rabies, ang binabakunahan naman, merong bakuna laban sa rabies para sa tao, pero binibigay yon kapag nakagat or nakalmot na. Ang preventive measure sa rabies is yung bakuna para sa aso at sa pusa. And I'm happy to hear, yes. Focus lang ako dito sa rabies, sapagkat ang bakunang ito o ang pang-injection vaccine na ito sa rabies, pag nakagat ng aso ang isang tao, hindi ho lahat ng bayan o hindi ho lahat ng mga health center meron. Minsan kung saan-saan pang mga bayan-bayan pumupunta na malayo sa isang lugar na wala at minsan mamamasahe pa 10 oras ng gabi, kailangan pa maghanap ng masasakyan pag nasa bukid ka. Lakadalasan naman hong nakakagat ay mga galing sa kabukiran. Hindi pa po pwede hong maging available itong pangturok sa rabies sa lahat ng mga health center sa bawat munisipyo. Yun po ang goal natin. Naintindihan po namin yan. Ang sinasabi niyo po, Sir Henry, is yung animal bite treatment centers, no? Sila ay marami naman nationwide, pero tama po kayo, hindi natin kayang i-cover ang lahat ng lugar. May mga malalapit, pero tama, kailangan biyahihin. The goal is to disseminate yung pong ating vaccine na yon. Pero yun kasing bakunang yon, ang tawag doon is post-exposure prophylaxis. Mas mahal po siya kumpara dun sa pre-exposure. So, ay paliwanag ko po, no? Yung pambayad natin, pambili, dun sa post-exposure ay it's like hindi naman hundreds, pero siguro mga tens of times more than yung preventive. So, pagka titingnan natin sa budget, mas cost-effective actually na yung ating mga aso at pusa yung bakunahan. Which is what we heard from the Department of Agriculture. Ang hinihingi nila, o bagamat ang laki ng numero, pero kung ikumpara yan, no, sabi ni Secretary Laurel, 200 million pesos para mabakunahan ng 20 million na aso. Kaya iniisip ng kababayan natin, bakit inuuna yung aso? Kasi po, kung DOH ang hihingi ng budget para sa pangbakuna nung sinasabi po natin na post-exposure, ay hindi lang 200 million. Aabot tayo ng mga lampas 5 or 10 billion even. Ngayon nga po, di ba, kailangan meron tayong pertussis, meron tayong tigdas, marami tayong binabakunahan. So nakikita natin sa public health, mas mura at mas mabilis gawin na bakunahan ang aso at pusa kasi sa kanila nanggagaling yung virus. Oo, kasi talagang napakamahal ho ng isang session
ng bakuna sa rabies pag Yes. nakagat ng aso, asik eh. At lalo, Times 5. Times 5 Oo, or 7 kasi mga 5 to 7 sessions yun. So, pag ang may-ari ng aso'y mahirap, ang nakagat ay mahirap, nako. Although, saan ba talaga saan talagang available yan? Dito lang ba sa San Lazaro? Hindi po sa San Lazaro lang. Meron po tayong, una, lahat ng DOH hospital, ang mga ER niyan ay merong animal bite capabilities, no? So yan, unang point of access, yun nationwide, although alam namin ang limitations na ito usually nasa malalaking mga lalawigan sa ating mga rehiyon. Tapos ikalawa, yung mga provincial hospital. So yung mga LGU natin, meron yung mga anti-rabies yan na post-exposure prophylaxis. Doon po nila pwedeng kunin. At para bang pangtulong dyan is merong PhilHealth Animal Bite Package. Isa pa ho, yung kagat ng... government. Isa pa, Asek, yung kagat ng ahas, Sister L, yan, nakakamatay ding mabilis yan. Yung pero kamandag, yung turok, napakamahal din at hindi agad available sa ibang mga ospital. Yes, mas mahirap pa yung sa snake bites kasi ang ginagamit naman natin dyan hindi na post-exposure vaccine. Ang tawag naman doon yung anti-venom. Kasi yung lason ng ahas, venom yun. Talagang sabi nga nila pag ginagawa yung anti-venom, literal na huhuli ka nung ahas na gusto mong protektahan laban. Tapos pinapakagat, nakikita yun sa video So medyo mahal yung paggawa ng anti-venom. And ang prevention doon is, again, in partnership with the Department of Agriculture, yung mga farming practices, no? Alam po natin na hindi may iwasan sa bukid na maraming mga hayop tulad ng ahas, ganyan. Pero yung mga ating magsasaka na sanay naman na alam nila na, ako hindi ako magsasaka, ito at my expertise, pero I'm pretty sure, alam nila kung anong gagawin, huwag kang basta-basta papasok sa isang gubat, etc. Alright, sige. So Asek, walang dapat ipag-alala ang ating mga kababayan going back to pertussis vaccine. Hindi naman kakapusin kung titingnan. Maaari lang magkaroon ng ilang linggo o ilang araw, ilang buwan ba nga abutin na mahihinto yung vaccination kasi paparating pa yung mga panturok na yan. Opo, kami po, sabi, ang instructions ni Secretary Herbosa sa akin at siya rin, pag siya yung nagsasalita na makikita ninyo, sasabihin mo namin bilang mga doktor, para kami nasa ospital, ito po ang sitwasyon, ito ang inaasahan natin. Ginagawa natin ang lahat para hindi maubusan. Ngunit kapag mangyari na maubusan, meron tayong mga contingency plans. At yun po yung binanggit namin na as we speak, actually simultaneous nagmi-meeting ngayon yung operation center ng DOH in another Zoom call. Mag-o-order po ng emergency procurement, gagamitin namin yon. Which by the way, susugan ko lang po, no, maraming mga lalawigan siguro nag-iisip, mga syudad, kailangan bang mag-declare ng state of calamity para makagamit ng pondo ng mabilisan. Nabasa po namin, meron tayong isang abiso mula sa Government Procurement Policy Board na hindi naman necessarily kailangan magdeklara ng state of calamity. Kasi kunyari po, na monitor namin ang City of Santa Rosa, nag-declare nga state of calamity pertussis. Pero inamin naman po ni Mayor Arcillas na ginawa niya yon kasi tama naman para makabilis sila ng mabilis ng bakuna. Kasi nandyan sila Nasa merkado ang bakuna, ang ating pinag-uusapan po dito is yung bakunang libre na mabibili ng gobyerno. Pwedeng bumili ang gobyerno dalawang paraan. Kami, ang national government sa DOH, yan po yung pinag-usapan natin. Tapos yung mga mayor, merong kapangyarihan ng local government na bumili at ginagawa nila. At itong bakuna sa pertussis, pwedeng ituro kahit ang bata ay malusog basta mabakunahan lang, walang side effects para maiwasang hindi dapuan. Opo. Tama yun, Sir Henry, kasi mas maganda, lalo na kung healthy yung bata, yun ang talagang pinaka-optimal na bakunahan. Kasi ipapakilala ng bakuna dun sa katawan kung sino yung magiging kalaban, which is yung dalahit or yung tusperina. Ayaw natin na makarating sa punto, bagamat meron tayong antibiotic laban sa tusperina, ayaw natin makarating dun sa puntong yon kasi talagang mahirap yung ubo ng dalahit. Hindi ka talaga makakahinga, mangangasul ka. So ayaw natin dumating sa punto. Pagka healthy, magpabakuna na. Alright. Asek, marami po ang mga sakit tuwing tag-init. May sore eyes, may ubot sipon, may sunburn, yung iba po nagkaka-diarrhea. Pero ngayon po ay maraming cases po tayo, lalo na po sa mga
mga estudyante, sa mga mag-aaral natin, yung nagno-nosebleed, ASEC, sa tindi po ng init, ano po ang ating mga paalala o pwedeng gawin, lalo na po yung mga estudyante po na madalas ay nakakaranas ng nosebleed, yung pagdurugo po ng ilong? Yan, yung nosebleed, yes, or sa medical terminology, epistaxis. Ang first aid po, una sa lahat, ang nosebleed, bakit ba siya nangyayari? Yung loob ng ating ilong, meron siyang linya na or lining na dapat mamasa-masa. Kaya nga, pasintabi sa kumakain, kaya tayo may uhog sa loob ng ating ilong, no? Kapag tayo po ay pumunta sa lugar na tuyo ang hangin at karaniwan kapag mainit ang panahon, ang paliwanag ng mga weatherman ay yung hangin sa paligid nagiging mas matuyo kapag mainit. Yun pong loob ng ilong natin natutuyuan rin. At pag natuyo siya, parang lupang nagbibitak-bitak ay nagkakaroon ng biyak-biyak at yun po yung dinudugo. Ang nosebleed ay hindi alarming. Bagamat nakakatakot na may dugo na lumalabas sa ilong, kung ito ay nangyayari lamang ng seasonal, kunyari tuwing tag-init or tag-tuyo, yan, maaaring sabihin na no need for alarm. Kailangan lang maging alarming kapag yung paulit-ulit sa ibang oras ng taon at yung taong yun, ang bata ay yun pa rin kasi baka may ibang sakit na siya. Ngayon, pag-usapan natin yung nangyayari ngayon. No? Ang first aid talaga dyan is gamitin ang hinduturo at hinlalaki, isara, ipinch, no? Kurutin yung ilong para nakasara yung butas ng ilong at hawakang nakasara for around 10 to 15 minutes straight. Dire-diretso 10 minuto. Kung kailangan orasan po. Huwag bubuksan, huwag sisilipin. Ano bang ginagawa natin? Yung pinakasugat doon sa nagbitak-bitak na bahagi ng loob ng ilong, ating pinapagaling. Yun po yung first aid nun. Pwedeng lagyan ng yelo sa labas, pero meron nang pong nagsabi sa amin, pwede bang lagyan ng tissue o ng bulak, etc. Mag-iingat po tayo, hayaan nating doktor or nurse yung gumawa nun kasi baka maiwan sa loob. Nako, sana pala nakausap namin kayo kahapon kasi may nakausap kami ni Sister El na 2 Amerikano nagdugo ang ilong sa amin ho eh. Oo, talagang sana napayuhan nyo agad yung Amerikanong kausap namin. Nag-nosebleed ho sa amin eh, Sister El kahapon yung 2 Amerikano eh. Ibang klase pala. Hindi oh. Ewan ko ba ito sa mga yun kung bakit sila ang nag-nosebleed sa amin. Asek, salamat ha. Thank you. Asek, thank you so much. You're welcome po. Welcome and good morning po. Salamat. Si Asek Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Tawang-tawa sa'yo si Asek. Diba? Paano hindi makaintindi ng Filipino? Sabi nung Amerikano, don't English me, I'm panic. I'm panicking. Sabi ko, okay, bye, thanks. GTG. BRB. Sabi ng Amerikano, ASL. Sabi ko, ano ASL? Ano? Age, sex, location pala yun. Naloko na. Islambok mo na. Yun na lang eh. Nag-abbreviation na lang tayo eh. Sabi ko sa Amerika, okay, sige. Ano pa nga yung pinag-usap? Very accommodating si Asek. Totoo naman. Napaka-accommodating ni Asek Domingo. Alam mo naman yan si Asek Keanu Reeves, Piolo Pascual, Dingdong Dantes, Henry Uri, Luxe. Bakit mo sinama yung pangalan mo, Nino? Ay, siya ka pagagagaling. Ay, bangko mo na. Sabi niya, sino pa ba mag-aangat sa sarili? Hindi ikaw din. Ikaw naman ba? Arin batang are, bangko mo na, ipapabuhat mo pa sa iba? Siyempre. Kung kaya mo naman buhatin, why not? Bakit mo ba ipabubuhat sa iba? Kung kaya mo naman ha. Parang yung sinasabi ng dos por dos din. Ano yung kung bakit ka mangungupahan pa? Kung pwede ka namang magkabahay na. Hindi, kung pwede ka namang ibahay na. Ano ba yan? Iba yung tinuro sa atin. Diba, Tunyeng, Jerry, na? Bakit ka pa mangungupahan pa? Kung pwede ka namang ibahay na. Magpapakasal na. Tanong mo kay Kabayang Noli. Alrighty. We have 30 minutes before 9 in the morning. Talaga naman. Sige, see you well after the break. Thank you. Babalik po tayo. Henry Uri here with Sister L. Elaine Apit. Stand by for more. Daming Bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo.
pag tumatanda na, suot mo na yung salamin, hinahanap mo pa. Sorry naman. Nasaan yung salamin ko? Hinahanap ko yung salamin ko, nasa mata ko na pala eh. Ganyan talaga, pagka mga 40 na eh. Ha? 40 ka na? 40 na. Mukha ka lang 31. Ayan ang gusto ko sa iyo eh. Gusto ko sa iyo, kaya talagang isasama kita magkape kay Governor Chavit eh. Pero wait lang. Kaka-message lang sa akin nila kay, hi Lakay, good morning. Morning, boss. Pasalubong, kung nasaan ka man nagpunta. Kahit kabatiti tsaka utong, pwede na yan. Lakay, batiin natin ang happy birthday, pinapabati niya to. Sino? Personal greetings kay Noble Mayor Len J. Paulino ng Olongapo City. Aba. Ayan, ang pagbati from Daddy Kuyang Roland Paulino. Ay, hello Sir Roland, good morning po. At kay Mami Cynthia. Ayun. Oo, yung mga nagbe-birthday po ng mga kuyang at ateng ni Mayor Day. Happy birthday po. Wala ba tayo dyan? Naku, wag na po kayo mag-abala. Okay lang po kami. Holiday ngayon. Tsaka, may pagkain ba sa inyo? Ito si Kuya Arman Pamuto Tosino. Hindi man lang nakakaalala yata. Grabe ka. Samantala, alamin natin ang kalagayan ng Metro Manila today. Metro Manila ngayon. Alamin natin sa report ni Yuel Reyes. Yuel, good morning! Metro Manila ngayon. Sa Pasig City, aabot sa higit 1,300 casual empleyado ng Pasig City Hall ang mapopromote sa permanent status o mareregular ngayong taon. Ito ang tiniyak ni Pasig City Mayor Vico Soto para sa mga empleyadong higit 5 taon nang nagtatrabaho na malapit na ring makumpleto. Una rito, natapos ang promotion ng City Hall employees para sa higit 20 taon, 15 taon at 10 taon nang nagtatrabaho. Sa lungsod naman ng Maynila, pinasinayaan ng Manila LGU ang bagong tayo na 10 palapag na pampublikong paaralan, ang Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Sampaloc. Ang gusali ay may higit 200 fully air-conditioned classroom, 10 elevator, 28 admin offices, library, canteen, basketball at iba pang sports facilities. Sa Navotas City naman, ipinagpaliban sa Abril 12 ang schedule ng anti-rabies vaccination at pet registration matapos ideklarang regular holiday ang Idil Fitr bukas. Isasagawa ang vaccination drive sa Barangay NBBS Kaunlaran simula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Para sa iba pang detalye, dumulog sa Navotas City Agriculture Office o tumawag sa 8283-7415. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Yuel Reyes! Metro Manila ngayon. Alam mo partner, bago tayo mag-proceed kay Edniel, meron tayong konting trivia. Alam mo ba, 'di ba ngayon ay 82nd anniversary ng Day of Valor, ginugunita po natin 'yan. Pero alam mo ba na naging parte ng kasaysayan ng broadcast ni 3rd Lieutenant Normando Norman Reyes ang KZRH na ngayon ay DZRH partner ito yung noon ay tawag sa KZRH ay Voice of Freedom. Ang broadcast na ito ay sinulat ni Captain Salvador Lopez siyang naging hudyat na bumagsak na ang Bataan sa puwersa ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ay alam mo rin ka na ang aking mamay na barkada ng mamay ni Erwin Makatangay ay mga veterano. At talagang yan World War II? Aba, sabi ko sa iyo yan takot ang mga Hapon diyan. Ay bakit? Bakit? Alam mamaya ikukwento ko sa iyo. Bago natin. Yan lamang ang aking mamay at ang mamay ni Erwin Makatangay ang kinatatakutan ng Hapon nung una. Sige. Pag nakita, wala. Mamaya ikwento mo ang si kwento Pangulong ni Bongbong mamay Marcos. dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay nagsasalita na RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Mr. L. At Henry, nagbibigay na nga ng kanyang talumpati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng paggunita sa ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. We gather here today in annual remembrance of the series of events of 1942, which all of us Filipinos hold dearly to our hearts. It is of high importance to us
compelled not by mere law or presidential issuance, but by sheer heritage, by our shared history, by the proud example of our compatriots whom we revere as our real heroes. Indeed, this occasion should not be seen as a tiresome recollection of a horrendous loss recorded in our history, nor just as a yearly exercise in remembrance of a terrible time in our history. As the Day of Valor, it is a fitting tribute to our Filipino soldiers from all over the country who bravely fought in World War II side by side with our allies. Most especially to the more than 60,000 of them who were pummeled and forced into submission during the fall of Bataan. And their fate did not end in that surrender on home soil. Those who were spared from execution had to endure the equally difficult and horrendous death march, the prison camps that awaited them, and those who survived this excruciating journey on foot, described by historians as a tragic nightmare without form, reason, or mercy. The death march was yet another extreme test of the will, both physically and mentally, of every Filipino. Our fighters went on for days in the sweltering summer heat with no food, no medicine, under terrible malarial conditions. Their severely weakened bodies, further wilted by depression, were forcibly mobilized by threats of beatings and possible execution. We will forever be in debt to our heroes, those who perished, and the survivors who stared death in the eye and lived to tell the tale, some of whom are with us here today. For them, the higher and nobler cause made their supreme sacrifice worth enduring. And on a much deeper level, the fall of Bataan is not just a past event that we commemorate. It serves as a constant reminder of our singular purpose towards the future as one nation, supported by like-minded allies in this post-war, rules-based international order. As recounted, the retreat to Bataan was a strategic defense in depth. The plan was to hold out for as long as possible until external support arrived. Bataan was a crucial last bastion. Mount Samat functioned as its veritable watchtower. Bataan, as well as Corregidor, Caballo, El Fraile, and Carabao Islands, all proved to be strategic sites in the defense of our archipelago. We have been blessed not only with persevering and valorous people. Our own natural resources furnished us with both sustenance and the means for our own self-defense. And as fate would have it, the battle that was initially lost, the war would eventually be won. In that stunning reversal, the fall of Bataan thus marked the resurgence of the genuinely independent and sovereign Philippines. 82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Higit sa lahat, naway patuloy nitong pagtibayin ng ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa. We must leverage these lessons if we are to safeguard the future of our republic. The sacrifices of our heroes must galvanize us and strengthen our national consciousness, our patriotic spirit. The present-day armed forces continue this noble duty of safeguarding our nation's security and our sovereignty. And in recognition of their bravery and sacrifices, I am directing the Defense, Budget, and Finance departments
to study the existing separation benefits of soldiers who incurred total permanent disability in the line of duty, to see if these are commensurate to the sacrifices that they have made, and submit their recommendation while taking stock of the national government's position. We are doubling our efforts. We are doubling our efforts to enhance their operational capability. We must therefore also ensure their safety by procuring the right equipment. I therefore task the TND and AFP to assess and submit a report on the responsiveness of the current inventory of military supplies and equipment. These measures aim to show our unwavering support to our soldiers as they face new and growing challenges. Ours is a complicated world today, but we must not yield. We must not back down from any and all challenges that seek to threaten our peace, our honor, our very existence. This shrine and all the nameless Filipino war heroes that it represents beckon to us. May we all be inspired by their unbreakable will, unflappable courage, and undying patriotism. The spirit that made Bataan stand cannot and must never fail. Mabuhay ang mga alaala ng ating mga bayaning Pilipino. Mabuhay ang ating mga veterano. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, Lent. Ayan, Henry, kinilala ni Pangulong Marcos ang katapangan at kabayanihan ng lahat ng mga veteranong Pilipino na nagtanggol sa Pilipinas noong panahon ng digmaan, partikular sa Bataan. Sinariwa ng Pangulo ang kasaysayan, partikular ang naganap noong April 9, 1942, yung mas kilala bilang Bataan Death March. Ayan, binigyan diin ni Pangulong Marcos na nararapat lamang alalahanin ang sakripisyo ng mga veterano at ang Fall of Bataan ay dapat daw magpaalala at magsilbing inspirasyon para sa mga gagawin pa sa mga hinaharap. Ayan, ayon kay Pangulong Marcos, dapat manatili ang diwa ng kabayanihan sa pagtatanggol sa mga tao sa bansa sa lahat ng pagkakataon. Nagbigay rin ng mga direktiba si Pangulong Marcos sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Balik sa inyo, Henry at Sister El. Thank you, Lent. Yan po ang live na talumpati ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagdiriwang po ng Araw ng Kagitingan dyan ho sa Mount Samat sa Bataan. Daming bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Thank you, Justice. Isa ring bayaning tunay na patuloy na nagpapaganda at nagpapakinang ng hudikatura sa pamamagitan ng walang sinisinong pagsasampa ng iba't ibang mga kaso laban sa katiwalian. Teka muna, Sister El, ako lang hihingi ng kaunting tulong at payo sapagkat na ako'y naantig doon sa naalala mo yung hindi nakabayad sa ospital na mayroong humantong sa pagkakulong noong namatayan na hindi mailabas sa ospital yung bangkay. Diyan ho ito sa sa anong tawag Hindi, diyan? ito ba yung sa Valenzuela? Sa na Valenzuela. pinasuan ng Valenzuela LGU. Pero, parang tila naging hostage. Yes, yung pamilya, membro ng pamilya nung kasi namatay. Kasi kailangan pala may kapalit. May papalit. Ang term may palit ulo. Palit ulo. Ilalabas yung bangkay pero may ikukulong sa ospital. Dapat mag-i-stay ka rito, diba? Pero yun hindi na natin i-elaborate sapagkat nasa korte na yan, nagkasampahan ako ng kaso kung di ako nagkakamali. Pero hihingi lang tayo ng tulong sa chairman ng Senate Committee on Health na siya ring may akdaho ng Malasakit Center. Dahil ang alam ko naman, pag Malasakit Center, hindi naman na dapat humahantong sa ganyan dahil malaki na itutulong ng Malasakit Center. Yes. Senator Bongo, nasa linya natin, Senator. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Henry, at programang Damdaming Bayan. Opo, kasama ko po si Elaine Apit, si Sister L. Good morning, kasama ko po ngayon.
Ma'am Elaine, magandang umaga po. Good morning po. Sir Bong, Mr. Senator, kaya kami napatawag sa inyo, siguro umabot din sa inyong kaalaman yung nangyari po sa Valenzuela. Pero hindi na natin pag-usapan yung mga pangalan at merito ng kaso dahil nasa korte na ito. Bakit kaya humahantong pa doon sa ganun na naho-hostage yung hindi makabayad? Although bawal na po yan, kaya lang talagang may mga nangyayari pang ganyan. Kasi ang Malasakit Center naman, Sir Bong, ang laki ng tulong, hindi ba kanya nga yan ay naisip ninyong gawin isulong at naging institusyon, naging batas na ho. Baka may mga hindi pa alam uli, baka nakakalimutan nila yung Malasakit Center. Pakikuan nga uli ninyo, Senator, itong Malasakit Center na ito. Paano ba lalapit? Ano ba ang pwedeng ilapit? Saan ba lalapit? Ano ang mga tulong na pwedeng hingin? Unang-una, Sir Henry, maybe yung sa Valenzuela, no? Na hospital ay pribado yun, no? Iba naman po ang may batas na sinusunod talaga dyan. Ngunit ito naman po sa Malasakit Center, iba naman po ito. Ito po Malasakit Center, it's a one-stop shop. Nasa loob po ng government hospital. Halimbawa, no, dyan sa Valenzuela, merong DOH hospital dyan. Run by DOH, government hospital, may Malasakit. At saka sa Valenzuela Medical Center, it's city-run hospital, city government run, meron din po Malasakit Center. Dahil pumasok sila sa criteria set by the law, kaya naglagay tayo ng Malasakit Center dyan, dalawa sa Valenzuela. At marami po sa NCR, sa mga nakikinig sa NCR, no, marami, Lung Center, NKTI, PGH, Heart Center, kung may karamdaman sa puso, Children's Hospital, PCMC, meron din po, at sa Quirino Hospital, dyan sa QC, meron din po, no, sa Jose Pabella, Jose Reyes, at Tondo. Marami po sa Metro Manila, and even sa Parañaque, meron, sa Pasay, meron, Quezon City, meron din, San Juan, meron din po. Ito po Malasakit Center, it's a one-stop shop. Ayon sa batas, pagpasok ka sa criteria set by the law, magkakaroon ng Malasakit Center dun sa government hospital. Okay. Lahat po ng DOH na hospital magkakaroon po ng Malasakit Center. Nasa batas yan. At sa mga local hospital naman po, local government run hospital, basta pumasa lang sila sa criteria. Ano po siya? Isang kwarto po siya sa loob ng hospital. Andun na po yung PhilHealth. Andun yung DOH, andun yung DSWD at yung PCSO. No? Sa loob po ng hospital, sa kwarto na yan, yun po tutulong sa hospital billing. Lapitan nyo lang po yung social worker. Sila po mag-guide sa inyo. Unang-una, lahat ng Pilipino membro po ng PhilHealth. So, i-deduct yung portion ng PhilHealth share. Pag may balanse pa po, nagkaroon ng komplikasyon yung operasyon, yung admission ninyo, pwede kayo lumapit sa DSWD sa pamasahe, pwede rin kayo lumapit sa DOH sa medical assistance for indigent patients. At sa PCSO naman po sa kanilang kanya-kanyang tulong. Yan po ang layunin ng Malasakit Center para sa mga poor and indigent patients. Ano bang kwalifikasyon ng Malasakit Center? Basta Pilipino ka, qualified ka po sa Malasakit Center. At meron naman tayong 161 sa Malasakit Center sa buong Pilipinas. 90 sa Luzon, 30 sa Visayas, at 41 sa Mindanao. Sa magkabilang sulok po ng Pilipinas, may Malasakit Center. Ibig ko sabihin, Batanes, merong Malasakit Center. Punta ka ng Hulo, kabilang dulo, meron Tawi-Tawi, Basilan. Pero punta ka ng Palawan, 3 Malasakit Center, magkabilang dulo po. Sa Culyon, dito naman sa baba. Sa South, meron din po sa gitna, sa Puerto Princesa. Sa Samar naman, meron din po sa West. Anyway, yan po ang layunin ng Malasakit Center. Para po yan sa Pilipino. Yun nga ho kasi yung sa Valenzuela, kanya na itawag namin din sa inyo sapagkat kung tutuusin, dahil kaninyo sa Valenzuela, halos dalawa nga ang hospital na may malasakit doon, pwede siguro mangyari, Senator Bong, para maiwasan na magkaroon ng malaking kagastusan, pilitin na madala yung mga pasyente, lalo kung galing lamang sa ordinaryong pamilya, medyo mahirap ang buhay, magtungo na sa pinakamalapit na government hospital na may malasakit sapagkat naririra ang malaking tulong na makukuha nila, Senator. Opo, no, halimbawa sa PGH na napakaganda ng hospital, andyan naman yung kakayahan, yung mga specialista, nandaling yung mga doktor dyan. At saka,
heart center naman po, ang ganda na po ng kakayahan ng ating heart center. Pag may karamdaman sa puso, sa NTTI naman po, karamdaman sa kidney. Pero yan po ang layunin ng Malasakit Center. Ngayon, gusto ko lang pong i-segue konti yung aking bilang chairman ng Committee on Health. Tatlo po ang aking naging prioridad. Una, Malasakit Center. Pangalawa po, Super Health Center. At pangatlo po ay Specialty Center. Napag-usapan na po natin yung mga espesyalista. Ito pong pangatlo, yung Specialty Center. Batas na po ito ngayon, no? Regional Specialty Center. Yung unang panahon po, di ba, pag nagpapa-opera tayo sa puso, pupunta tayo ng Quezon City. Paano po yung mga nasa Zamboanga? Paano po nasa Iloilo? Na nakikinig ngayon si Mayor Chick Mosqueda ng Estancia, no? May mga pasyente tayo mula sa Region 6 sa Iloilo. Pupunta pa sila ng Quezon City. Ngayon po, with this law, itong Regional Specialty Center, prioridad po ito ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Senate President Vic Subiri, magtatayo na po sa mga selected DOH hospital sa buong bansa. Halimbawa, itong heart center, NKTI, specialty center sa cancer, sa ortho, buto, operasyon sa buto, ito pong brain, spine, ilalagay na po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas para hindi na nila kailangan magbiyahe pa ng Maynila. At yan po ay multi-year plan ng government. Kaya natin isinabatas, it's a 5-year multi-year plan of the government na tuloy-tuloy po ang pagtatayo ng mga specialty center. Proyekto po ito ng DOH po, isinabatas lang po natin. Yun po yung pangatlo. Balikan ko lang yung pangalawa. Ito pong Super Health Center. Ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. At dyan na po yung primary care ng Universal Healthcare. Dyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Dahil sa sulok ito ng Pilipinas ilalagay sa mga strategic areas para hindi na nila kailangan bumiyahe ng hospital. It will help decongest the hospital. Minor cases, yan na po. Early disease detection para hindi lumala yung sakit. Yan po ang Super Health Center. Magkakaroon po ng mahigit 600 sa Super Health Center sa buong Pilipinas po. At ngayong araw na ito, ay babalita ko lang po sa inyo, papunta pa po ako ng Romblon, sa Magdiwang Romblon. Turnover po ng Super Health Center doon. At pangalawa naman po, inspection po at yung proyekto doon na sa Kajokan, no? Kahijokan sa Romblon. At mag-attend rin po ako ng provincial athletic meet competition po para sa ating mga kabataan at sa mga iba't ibang estudyante sa buong probinsya ng Romblon ay bibisitahin ko rin po. Bilang chairman naman po ako ng Committee on Sports at mamimigay rin tayo ng tulong sa mga nawalan ng trabaho doon po sa Kahijokan sa Romblon. Tuloy po ang aking pagsiservisyo ngayong araw na ito. At yan naman po ang aking pangako sa inyo kahit sa sulok kayo ng Pilipinas. Magsiservisyo po ako sa inyo dahil ang bisyo ko magserbisyo talaga. Lunes hanggang Linggo po ako magtatrabaho para sa Pilipino. At sa abot ng aking makakaya, magsiservisyo po ako. Hindi po politiko mangangako, pero magtatrabaho lang po ako. Opo. Sen, gusto ko lang pong sa inyo. Marami po talaga ang natutulungan yung Malasakit Center. Partner, napakarami kong kakilala na kapag lumalapit sa atin ang hihingi ng tulong, talagang nire-recommend ko may Malasakit Center tayo na pwede niyong puntahan. At patunay na napakarami po natutulungan itong Malasakit Center. Sen, meron tayong Super Health Center din po, kung hindi ako nagkakamali. Sa Bicol po, last year ba yun? O parang 2 years ago? Bicolana kasi itong partner ko. Bicolana kasi ako, Sen, Opo, marami po sa Bicol. I'm sure sa mga strategic municipalities nakalagay po ito. Halimbawa kasi napansin ko noong unang panahon, yung mga buntis nanganganak sa tricycle sa district ng hospital. Ngayon po, ilalagay po ito sa isang mga strategic area sa barangay, sa munisipyo, para hindi na nila kailangan magbiyahe. Halimbawa, dun sa Victorias na city sa Negros Occidental, dun po sa relocation site nila nilagay para hindi na kailangan magbiyahe ng Bacolod yung mga pasyente simple cases. Kakabukas lang rin namin sa Lake Cebu, sa South Cotabato. Nasa bundok yung Super Health Center nila. May Tibuli Tribe doon. May Tibo po. Nanganak. Bago pa ako pumunta, nanganak na 94. Sabi niya, sir, dahil nandito ka, ikaw nag-cut ng ribbon, ipangalan namin sa iyo yung anak namin.
At babae yung anak niya, hindi naman niya mapangalan na Bongo. Pinangalan Bongga. Bongga? Totoo ba yan, Sen? Bongga talaga? Oo, pinangalan niya. Ang kulit daw ng kwento na yun. Pero Sen, kasi ang binabanggit ninyo, multi-year plan ito. Ibig sabihin, nasa batas na ito, kahit sinong maging administrasyon, tuloy-tuloy ito, magiging kasama na po ito sa tao ng budget. Yung Regional Specialty Center. Yun yung pagtatayo ng mga heart center, center, cancer center, ortho, geriatric para sa matatanda, mental, health, no? Kasi ang mental health natin, di ba, nasa Mandaluyong. Paano yung mga malalayong lugar? So, ilalagay po siya sa mga existing UH sa hospital para, nandiyan na yung gusali, ilalagay na lang po doon sa compound. Ibig sabihin, halimbawa, sa SPMC, sa Davao. Meron silang heart center doon. Updated na yung kagamitan nila. Hybrid, pwede na mag-angiogram, CT scan, angiogram. So, yung kakayahan natin sa health ay i-improve natin. Mas mailapit pa natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. Alam niyo, kami mga probinsyano, kailangan pa namin magbiyahe ng Manila. Walang matirahan sa Quezon City. Ang hirap sa Watcher. Kaya mahirap talaga na maging mahirap na magkasakit. Correct. So ako naman po ay patuloy na susuporta sa mga to improve our healthcare system. At mukha naman na mukha siya na yung ating mga kababayan bilang pasasalamat naman ay hindi kayo nakakalimutan na gantimpalaan ba sa mga survey ho, hindi ho nawawala kayo sa top 5. Ano ang inyong reaksyon at masasabi ninyo rito? Una-una po, ako po ay nagpapasalamat sa patuloy na suporta at tiwala na binibigay sa akin ng ating kapwa Pilipino. Mula noon po hanggang ngayon, hindi ko sasayangin yung pagkakataong ito na makapagserbisyo sa inyo. Unang araw ko lang po after my proclamation, hindi pa ako nakaupo. Tinuntahan ko yung nasunugan sa Caloocan. Iyan po ang aking sinumpaang tungkulin noon pa sa inyo. Kahit siyang sulok kayo ng Pilipinas, basta kaya ng katawan ko at panahon ko, pupuntahan ko kayo makatulong sa mga pasyente, makatulong sa mga mahirap, makatulong sa mga proyektong nakakapag-unlad ng inyong bayan at makapag-iwan po ng konting kasiyahan sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Panahon ng pandemya, malungkot mga kababayan natin, pinupuntahan ko talaga yan. Dahil yan po ang aking sinumpaang tungkulin sa ating mga kababayan. At patuloy po ako magsiservisyo. Tuwing nakikita ko masaya mga kababayan natin, nawawala po ang aking pagod. At ngayon, sa survey po na mataas tayo, ayaw ko pa pong pag-usapan yung eleksyon. Para sa akin, trabaho muna at serbisyo muna unahin natin. Alright. Senator Bong, maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo. Kayo pala'y parumblon pa. Thank you, Senator. Ako po magpapasalamat, Sir Henry, Ma'am Elaine, sa mga kababayan natin sa programang Damdaming Bayan. Salamat sa inyo. Alright. Si Senator Bongo, Chairman ng Senate Committee on Health and Sports, sa mga kababayan natin, Sister El, tama ka. Yung Malasakit Center ho, may website naman, may Google naman, hanapin ninyo kung saan-saan mayroon yan para mailista na ninyo sa inyong mga dingding at sa inyong mga bubungan, sa ibabaw ng inyong lamesa, isulat na ninyo kung nasa saan yan para pag may emergency, maitatakbo nyo po sa mga ospital na may Malasakit Center nang hindi na ho kayo nahihirapan. Oo, at saka siguro partner, doon po sa mga lalapit sa Malasakit Center, may mga requirements po talaga. Normal po yung mga requirements. Of course, kailangan pong i-evaluate din ng ating mga opisyal dyan na namumuno na mga staff kung yung tulong po na inyong inilalapit at kayo po ay eligible doon sa tulong po na inyo pong hinihingi. Dahil ito kasi partner, hindi naman po, baka mamaya ang yaman-yaman mo lumapit ka sa Malasakit. Ito yung doon po sa mga kababayan natin, kapuspalad po talaga. Pero alam mo, sister, minsan kahit may kaya ka pag tinamaan ka ng sakit totoo naman. Yung mga middle class paulit-ulit at mahirap gamutin, talagang masasadsad ka But anyway, sabi nga naman ni Senator Bong, yan naman basta Pilipino ka, qualified ka dyan. Pero kung halimbawa naman, meron kayo kaunting kakayanan, ipapalamang natin minsan sa mga walang-wala. Salamat po. We have 23 minutes after 9 in the morning. I'm Henry Uri with Sister Elaine Napit. Babalik po kami in a while. Daming Bayan. Ninyo. Binabati ho namin yung kasi yung mga bayani ho tunay yan Ang mga bayani ho yan na nakakaligtaan lang natin Bayani kayo, mga tricycle driver, pedicab driver, jeepney driver, taxi driver, labandera, planchadora, sino pa?
ano pa ba? Ano pa? Ay mga kasambahay natin. Mga kasambahay. Hardinero. Mga cook and waiter and waitress. Diba? Security guard. Yes, Ako, mga secure. Bayani ho kayong tunay. Kayo po ay aming sinasaluduhan. Napakalaki ng ambag ninyo sa ekonomiya. Napakalaki ng pasasalamat namin sa inyong mga manggagawa sa iba't ibang sektor sapagkat kung wala kayo, hirap kami. Kayo po ay magigiting na mga manggagawa. Kaya salamat po sa inyo. At hindi madali ang kanilang trabaho partner. Napakahirap kaya ng trabahong ganyan. Akala nyo ba? Kaya kami po ay sumasaludo sa inyo. Bayani kayong kulang lang kayo sa bantayog. Pero bayani kayo ng aming mga puso. At speaking of bayani, pag-alala sa mga veterano at modern day heroes, mensahe ng DND at Armed Forces of the Philippines ngayong araw ng Kagitingan. RH52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Elaine at Henry, nagbibigay pugay ngayon ng kagawaran ng tanggulang pambansa sa mga veteranong nakipaglaban para sa kalayaan at kapayapaan ng Pilipinas. Ngayong ika-82 taong paggunita sa araw ng Kagitingan, hinimok ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang publikong gawing inspirasyon ang mga sumabak sa nagdaang gerang saligan umano ng nagkakaisang Pilipino. Sa iwalay namang mensahe, binigyang diin ang sinatahang lakas ng Pilipinas na hindi lamang yung mga veterano, kundi maging yung tinatawag na modern day heroes ay kailangan din ng pagsaludo. Kinukoy ng AFP ang mga bagong bayani bilang sarili nitong mga tauang sundalo na nanatiling bantay laban sa bantang seguridad ng bayan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browder Jr., dapat pagnilayan ng taong bayan ang commitment sa demokrasya at kalayaan binigyang daan ng mga ninuno. Kahapon, una ng ginawaran ng U.S. Congressional Award ng 16 na veterano noong World War II. Noong nakarang linggo naman, isinagawa ang sunrise ceremony sa libingan ng mga bayani kaugnay ng Philippine Veterans Week na pinangunahan ng DND at ng Philippine Army. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Angel. Samantala, si Rochi Kakas, meron doon mga pamalakayan na sumugod, miyembro ng pamalakayan na sumugod sa China Consulate Affairs sa Makati. Bakit, Noche? Ano nangyari? Henry at Sir El Gatani po puwerta na ito ang grupo ng League of Filipino Students, Sinadbayan o makabagong alyansan bayan at maging ang grupo ng pamalakaya para ikit ang soberanya ng Pilipinas laban sa China. At sa ngayon, apektado yung daloy ng traffic itong Hill Puyat Avenue dahil dito mismo sa harapan ng China Embassy sa Makati City. Nagtipon-tipon at nagsagawa ng programa itong mga rally fiesta. At maging itong Alliance of Concerned Citizens teachers ay nandito rin ang sinasabi Chinese ship out of Philippine Seas now. At ito meron ding sinisigaw, atin ang Pinas-China layas ng Sinagbayan. Samantala ay bantay sarado rin ng Makati Police itong sinigad ng China Embassy. At nandito rin yung grupo ng RAM nakita rin sa suporta ng panawagan itong ilang mga rallyista na ngayon ay sumugod dito sa harapan ng China Embassy. At kanina nagsalita nga itong si dating Congressman Antonio Tino at isiniit nga niya na atin ang West Philippine Sea at pinalalayas yung mga China na nandoon o mga Chinese na nandoon sa vicinidad ng West Philippine Sea. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako sila tikakatuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa bisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan. Thank you, Noche. Samantala, Sister Elsie Milky. Mga employer hinimok na sumunod sa order ng Department of Labor and Employment para naman protektahan ang mga manggagawa laban sa heat stress. Ang detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Henry, dapat sumunod ang mga employer sa utos ng Department of Labor and Employment na layuning maprotektahan ang mga manggagawa laban sa heat stress.
o sobrang init ng panahon. Itong apela ni Rizal 4th District Representative Fidel Nograles, Chairman ng House Committee on Labor and Employment. Sa DOLE Labor Advisory No. 8 Series of 2023, naglatag ang ahensya ng iba't ibang mahakbang para makaiwas sa heat stress. Kabilang dito ang pag-iwas na mababad sa sobrang init ng araw ang mga empleyado at tiyakin na merong sapat na ventilation at heat insulation sa mga tanggapan. Dapat i-adjust din ang rest breaks sa mga empleyado. At kapag nasa labas o field locations, dapat may sapat na personal protective equipment ang mga empleyado at tiyakin na hydrated. Ang Nograles daw sa sobrang init ng panahon na pinapalala pa ng tagtuyot dahil sa El Nino at climate change. Dapat sundin ang DOLE advisory para sa kapakanan ng mga empleyado. Una rito, sinabi naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, dapat mag-issue si Pangulong Bongbong Marcos ng executive order para sa mandatory heat breaks. Kapag may EO mula sa Pangulo, susunod ang mga employer at higit na mabibigyan ng proteksyon ang mga nagtatrabaho sa agrikultura, construction, mga delivery driver at mga manggagawa na naharap sa heat stress, heat stroke at pang posibleng sakit dala ng sobrang init ng panahon. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Damdamin Bayan. Thank you. Salamat, Milky. Standby Nicole Lopez. Babalik po tayo in a while. Sandali lamang. Ang balit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ka-Bloom! Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology. Damit ay ka-Bloom sa bango. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-Bloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Saan baga magiging, nako, talagang ang init ng panahon ay kasing init ng ulo ni Aling Barang pagka ganitong oras. Si Aling Barang yung si Aling Barang. Yung nagpautang ng mahigit ng 1,000 sa mga kumakain construction worker na nung sinisingil Ano? Oo, sabi ng mga construction worker, teka muna wala man ako natatandaan ikang utang sa inyo Oo, yun pala naman, pinaprank lang ng mga construction worker. Si Aling Barang na may, kala mo na may 44 ang heat index agad kayo naman binibiro lang yung mga construction worker na yan. Chika-chika lang pala. Chinichika lang kayo. Kunyari hindi natatandaan na kumain sila. Oo, at yan pero kayo naman madadala doon sa biro. Libre na. Biro lang ko yan, Aling Barang. Kaya sarapan nyo lalo ang inyong luto at kuhan. Ano bang masarap na ulam kapag mainit ang panahon? Aba, hindi ang sarap ng nilagang mainit-init na sabaw na mainit na nga umuusok-usok na mahanghang. Kung di ba umusok pati. Ay, magandang umaga po dyan sa kainan ni Aling Barang, ha? Oo, talagang sobrang dinudumog. Saan nga gayan? Di ko na Saan mo daw
nakuha yung pangalan ni Aling Barang? Aba! Sabi ni Jun Bidanya. Ha? Saan mo daw nakuha yung pangalan ni Aling Diyan siya Barang? kumakain. Diyan pa kumakain to Diyan si siya Jun kumakain. Bidanya? Tsaka yung katapat doon sa kwan. Ha? Katapat na kainan ni Aling Barang. Yung yung Jalisad. Ba't Jalisad? Hindi ko alam. Jollibee. Ewan ko ba, sari-sari nang lumalabas ito mga ito, nakikinig ko, lahat ho yan, mga nakikinig sa atin. Kasi ngayon oras na ng merienda, yung iba nagpiprepare na. Ngayon ay yung iba yung mga kagigising lang ay magbe-breakfast pa lang yan. Pero kapag yung iba naman nagtrabaho na kanina pagising at nagtatrabaho na, snacks na nila yan. Masarap ang malamig na ngayon, inumin. Palamig. Halo-halo. Anong tawag riyan, ice candy. Uy, masarap yung ice candy. Tsaka yung dirty ice cream yung nilalako. Nilalako kayo nung bata. Talagang tagapag-ako, sarap nun la. Tapos yung ice cream ba yun? Pinipig, sarap. Ice candy! Yun. Kaso inuutang. Meron pa nga utang sa akin hanggang ngayon. 50 anyos na ako, hindi pa rin nababayaran. Hindi pa rin nababayaran, grabe. Dr. Marcelino Villapuerte ng DOST Pagasa, tatawagan natin maya-maya lamang ng kaunti sapagkat alamin natin yung mga lugar na makararanas pa ng heat index ngayong yung matinding yung maghapon. matinding init ng panahon at saan ba yung mayroong mga dangerous heat index na mararamdaman ngayong araw. Yun po yung delikado na sa ating kalusugan, yung sobra na pong init na nararamdaman ng ating katawan dahil sa matinding sikat ng araw. Para kayo makapaghanda kung saan man kayo pupunta. Samantala, balita mo na mula kay Nicole Lopez, your business is our business. Nicole? Pumasok sa isang joint venture ang Security Bank at ang Japanese automaker na Mitsubishi Motors Corporation para bumuo ng isang auto financing company. Sa stock exchange filing kahapon, inanunsyo ng pamunuan ng Security Bank na magkakaroon sila ng 49% na ownership stake sa Mitsubishi Motors Finance Philippines Incorporated, habang ang Mitsubishi naman ang magiging majority owner nito na may 51% na stakes. Nagkasundo ang Security Bank Corporation ng banking tycoon na si Frederick D. at ang Mitsubishi Motors na magkaroon ng auto financing services dahil sa tumataas na demand sa car market sa bansa. Ayon kay Security Bank President and CEO Sanjeev Vora, nasa magandang posisyon sila ngayon kasama ang Mitsubishi Motors na mag-alok ng auto financing services upang makatulong din sa kanilang mga customer. Paliwanag ng bangko, importante ang financing services sa bansa, lalo na sa mga nagpaplanong kumuha ng sasakyan. Ipinunto ng Security Bank na inaasahan nilang lalago pa ang bagong car market sa Pilipinas dahil sa tumataas na populasyon ng bansa. Inaasahan namang mag-uumpisa ang auto financing services ng Security Bank at Mitsubishi sa susunod na taon. Sabi naman ni Tatsuo Nakamura, Executive Vice President ng Mitsubishi Motors, umaasa siya na sa kanilang joint venture sa Security Bank, makapag-aalok sila ng kanilang mga sasakyan sa mas maraming customer. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 49 centavos kada US dollar, habang naitala sa $90.73 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Thank you, Nicole. Oy, Kuya Victor De Leon Lima, ang legend. Hello Makikinig po. sa atin si Kuya Vic. Isang magandang umaga. Sabi ni Kuya Vic, masarap ang gulaman. Oo nga, sa gugulaman, Kuya Vic, ano? Tapos akala ko milk tea. may pabangong pandan. Eh, alam mo naman yung milk tea, pang ano yan, pang sa inyo yan. Sa amin ni Kuya Vic Akala ko lilibre mo ako ng milk tea si Kuya Vic, bahala sa iyo yan. Mamaya may paparating kang sago. Meron ba? Dr. Villapuerte, magandang umaga po sa inyo.
Dr. Marcelino? Oh, bakit di pumapasok yung siya ang Assistant Weather Service Chief ng Pag-asa, head ng Technical Working Group ng Pag-asa, siyang designated spokesperson dito sa heat index and extreme temperature related hazards. Dr. Villapuerte? Oo. Saan ho ba magiging malamig ngayong araw? Oo. Hindi na kung saan mainit, ano? Saan po yung medyo malamig-lamig? Yun, doon po kami pupunta. Saan ba ho kailangan namin magdala ng sweater at saka po ng kwan? Lumublob ka sa tubig, mag-sweater ka. Kailangan. Baka ho kasi inaamag na ho yung aming kwan eh. Yung mga thermal coat. Thermal coat namin. Oo. Pero importante din na malaman natin para maabisuhan yung ating mga kababayan dahil sa napakatindi pong init ng araw. Kung wala naman kayong gagawin sa labas na importante, pumirmi-pirmi po kayo sa loob ng bahay at mahirap ang panahon. Tumimuti mo, ha? Pumundo kayo. Oo. Pundo-pundo ka dyan. Pumundo kayo sa basaysay at baka kayo madali ng singkar na araw Oy, tsaka alam mo, gala kayo ng gala, wala kayong kagura-gura pag kayo nilandang. Ay pag hindi kayo pag kayo nilandang pag hindi kayo kuan. Napakalalim ng salitang Batangas. Pag nilandang, nilagnat. Yung lagnat na hindi pa masyadong salabsab, ibig sabihin mga 36, 37 ano yan? Sinat. Landang ang tawag dyan. Sa amin tawag niyang kalintura. Yan. Dahil ho sa kala natin ang pinsan pinanggagalingan lamang ng lagnat natin ay yung anong tawag riyan, yung pagka ikaw ay nahamugan o pagka ikaw ay naulanan, hindi ho kapag nainitan bago matutuyong kayo ng pawis alam mo yun ang medyo nakakatakot yung madalas natutuyuan ng pawis kasi pwedeng magka-pneumonia, diba? Yung mga ganon, yung likod na laging basa. Dr. Villapuerte, good morning ho. Yes, Sir Henry. Good morning po. Nandun po sa inyo mga taga-subaybay. Doc, saan ho magiging malamig ang hulab ngayong araw? Well, definitely po sa Baguio City. Malamig sa Benguet. Gusto ko kay Doc. Talagang, alam mo, hindi umubra kay Doc yung kapilyuhan mo. Sinabi ni Doc kung saan ang malamig. Sa Baguio talaga. Anong temperature sa Baguio ho ngayon? Ang heat index po natin sa Baguio is 26 degrees Celsius. Malamig na level. Pero kuha na rin ho yan. Medyo alingahit na rin yan. Ay, opo, totoo po. Okay, so saan ho ngayon ang matataas ang ang heat index? Opo, actually sir, may mga ilang probinsya tayo. Meron dito sa Dagupan, in particular sa Dagupan City sa Pangasinan. Ganon din sa ilang bahagi sa La Union. Nasa danger level po ang ating heat index dyan. Ganon din po sa Tugigaraw and then sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ganon din sa Aborlan, Palawan. At saka sa Zamboanga City, sa Zamboanga del Sur. Ito po yung mga inaasahan natin na aabot ng danger level ng kanilang heat index. When you say danger level, ano pong kanya? 43, 44? Ito po ay 42 pataas hanggang 51 degrees Celsius. Yun na pala yun pag danger level na. Pero Doc, ngayon pong araw, saang lugar po yung ating pong tinitingnan na may pinakamataas na heat index po at gaano po kataas yung base po sa inyong pagtaya? Opo, base po sa forecast natin na inisyu kahapon alas 5 ng hapon, inaasahan natin sa Dagupan City aabot po ngayon ng 44 degrees Celsius yung ating damang init o yung heat index po na tinatawag. Sabi ng mga taga-Dagupan, Doc, bakit gano'n? Malapit ba kami sa araw kaysa sa inyo? Ang katunayan po nito ay sila po ay mababa ang elevation, halos ka-level ito ng level ng dagat. So, and then yung proximity nila doon sa source ng moisture ay nandoon po. Kaya yung init sa kanila ay ganoon na lamang. Kaya pala pag malapit ka sa dagat, mas mainit ang singaw. Totoo po, opo. Kaya pala... That explains why. Yung Aborlan sa Palawan yan, ano ho? Yes po, totoo po. Malapit din yan sa dagat. Yes po, yung proximity po nila ay nandoon. Kaya pala, pati yung Occidental Mindoro. So, habang lumalapit ka sa dagat, akala natin, pag may tubig, malamig.
Actually, maganda rin naman po sana, kaya lang nagiging source po ito ng moisture na kung saan ay nagpapa-intensify pa ng init. Pero kapag maganda naman yung hangin and then mas mababa yung temperature dun ng surroundings natin, mas malamig na natin nararamdaman. Opo. Oo, talagang ang susi pa rin dapat mapupuno ang iyong kapaligiran Kaya yes po, mas mainam po talagang marami tayong puno. Mga green yung ating paligid. Oo, nako. Teka muna, pagkahubagan nitong sobrang init na papag-usapan natin yung dagat. Yun bang mga lamang dagat, mga lamang dagat ay humihina rin ang buhay? Well, actually, sir, ang po nila is yung sa sea surface temperature naman. Kumbaga yung temperatura ng dagat. Mas mainit naman po yung surface ng dagat ay kumbaga mas nasi-circulate po yung mga nutrients. Actually, mas maganda po ang kanilang buhay. Subalit kapag mas masyado na siyang mataas, yung temperatura ay hindi na para dun sa mga lamang dagat, nakaka-affect rin po ito sa kanila ng hindi maganda. Pero partner, may tanong ako kay Dr. Marcelino Villafuerte. Bilang madalas tayo mag-browse ng TikTok, Doc, marami akong nakikita. Based on science, Doc, totoo ba tong mga nagluluto nagpiprito ng isda? Kaya ba makapagluto ng isda kapag ibinilad yung kawali sa araw at nilagay doon sa semento? Binababad nila ng mga ilang minuto sa semento, nilalagay yung kawali at nilalagyan ng mantika. Nagkakapagluto sila ng isda? Ang direktang sikat naman po ng araw talaga ay maganda po. Kaya lang kailangan more concentrated siya. Kailangan natin na mas mataas sa temperatura upang nasa ganun mapakulo natin yung mantika. Pero roughly, kahit pa paano, may konting hindi ba nakakapagtuyo tayo halimbawa ng isda. Gamit yung direktang sa pagbilad lamang sa sikat ng araw. Ay hindi Kagaya ho sa Dagupan, hindi pwede ka na nga siguro magprito sa bubong. Sa bubong. Diba? Sobrang init. Opo. Pero bakit so pwede rin yung tanong ni Sister El. May posibilidad nga lalo kung matindi at direct sunlight. Opo, pero yung mantika, sir, para mapakulo natin, kailangan na greater than 100 degrees Celsius. Yung tubig kasi 100 degrees Celsius ang kailangan natin para kumulo. Para kumulo. So, alam na natin. Iinit lang yan. Ininit yung kawali. Baka Doc, pampakwan lang yan, pampadami lang For the cloud. Subscriber yan. Sabi ng mga millennial at Gen Z. Pero ang akala natin, Doc Marcelino, yung kagaya ng mga parang maladesyertong lugar na walang tanim, kagaya dyan sa ilang mga area ng Pampanga, yung mga halos hindi na natin nakikitaan ang puno at puro bakanting palayan. Akala natin mas umiinit po ang panahon doon. Bakit hindi pala? Well, actually mainit din po ang panahon sa kanila dito po sa Central Luzon. Kaya lang, ang difference lang po nito, kapag ka-factor in po kasi natin yung humidity or yung moisture sa hangin. Ayun. Pero again po, ang heat index po ay hindi pa dito factored in yung direktang sikat ng araw. So ibig sabihin, ang assumption po dito ay nasa shaded area ang isang tao. Opo. Ngayon, kapag direkta kang exposed doon sa sikat ng araw, katulad po na nabanggit niyo sa mga lugar na walang mga puno, definitely po mas mataas pa ang temperatura ng ating mararamdaman. So, pwede sa heat index na nare-report po natin. Yung heat index, so yun yung init na nararamdaman ng katawan. Yes po, damang init po ng tao. Damang init. Even na siya ay nasa shaded area. Yung nadarama, na init ng pagmamahal. Hindi, panahon. Panahon. Pala ako. Ikaw talaga. Dr. Villafuerte, salamat ng marami sa inyo. Thank you so much po. Maraming salamat din po. Thank you. Mabuti pa daw yung anong tawag yung heat index at mainit. Kaysa kanyang pagmamahal na ng lalamig. Naramdam na para na siyang bangkay. Kaya pala may mga iba bumaba na sabi, yellow ka ba? Bakit? Ang cold mo kasi. Oh my gulay. Thank you! Opo. Pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Thank you, Justice! May isa pa ako, Banat, bago tayo yellow ka ba? Bakit? Gusto kitang ihampas sa pader.
Meron din ako. Ano? Halo-halo ka ba? Bakit? Kasi habang lumalalim, lalong sumasarap. Ay, nako. Hay, laka. Yan ang halo-halo. Ha? Habang lumalalim at hinahalo ka ay lalong sumasarap. Wala na ako, entry. Yoko na. Salamat po ng marami sa inyo sa ngalan po ni Mayor Lakay Deo Macalma. Kami po ang inyong nakasama sa kanyang damdaming bayan. Ako po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. Stay hydrated po. Ingat-ingat po tayo. Take care of yourself. Thank you. Si Ka Henry Uri po are. Mamaya magkarinigan tayo with Carrie Oyong 5 to 6:30. Balansyado. Bye. Since we got to be, let's live. Unilab. Alagang Unilab yan.